Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Official YouTube channel ng Eat Bulaga na may 5.32 million subscribers at 21,000 videos na agaw na rin ng Tape Incorporated ng mga halushos. Bagong bihis ang official YouTube channel ng Eat Bulaga. Kapansin-pansin kasi ang pagbabago sa nasabing YouTube channel tulad ng profile picture nito at ang kanilang cover photo. Isang indikasyon na hawak na ng Tape Incorporated ang ownership and admin access ng YouTube channel ng Eat Bulaga. Matatandaang nananatili sa TVJ ang kontrol ng nasabing channel nang mag-alsabalutan ang trio mula sa Tape Incorporated. Hindi ito ginamit bilang streaming channel ng EAT nang magsimula itong ipalabas sa TV5. Bagkos ay sa YouTube channel ng TV5 at bagong gawang YouTube channel ng TVJ ito pinapalabas online. Ang Tape Incorporated naman ay sa mga Facebook channels ng mga host na sina Isko Moreno at Paulo Contis nag-i-stream ng kanilang mga live episodes ng bagong Eat Bulaga. Samantala, narito naman ang opinyon at buong pahayag ng kilalang vlogger at social media influencer na si Models of Manila TV na mapapanood din sa kanyang official Facebook page na Models of Manila TV. Nakita ko to sa post ni Board Productive Yung pong Eat Bulaga na YouTube channel ay nabawi na daw ng Tape Incorporated. So pag-usapan po natin yan. Kasi ito guys sa totoo lang, under attack yung EAT. Talagang kaliwat kanan po ang atake at yan. Basa muna tayo ng comments Judy Dominguez, hello Mr. Peace. Paano kaya nabawi? Tanong niya. Hinak siguro nila ng walang formal statement yung tape. Sabi ni Mr. Peace. Pag-usapan na natin. Sige, itong sa YouTube. Nakita ko lang siya mga 30 minutes ago. Hindi ko nga napapansin sa post ni Board Productive. Okay? Pumunta ako kaagad dito sa site ng Eat Bulaga. Wala pang kahit anong post sa community tab. Wala pa 4 months ago. Yung live 4 months ago, 3 months ago. Shorts. Wala pa rin yung shorts. Si Alden Richards pa dito yung shorts. So mga luma pang post lahat. Ito po yung 5 million na YouTube ng Eat Bulaga, ng original na Eat Bulaga. Okay? Kung titignan mo nga dito, yung pong mga nakalagay na Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, lahat po yan ay I think wala pa sa control ng Tape. Yung mga Facebook dito, yung mga Twitter. Ang nangyari po kasi, after umalis ng Legit Dabarkad sa GMA7, hindi na nila ginalaw yung pong mga social media, yung mga YouTube, yung mga Facebook. Bakit hindi nila ginalaw? Kasi posible po itong panggalingan na naman ng mga kaso, ng mga demandahan. So, naging maingat po yung pong TVJ. Gumawa na lang ng sariling TVJ na YouTube, Facebook at lahat ng yan. At hindi po ginalaw ito pong mga accounts na ito. Pero ngayon po, it looks as though yung pong nakalagay sa banner ng Eat Bulaga na YouTube channel ay tahanang pinakamasaya. Yan, Eat Bulaga Television and Production Exponents Incorporated o yung pong Tape Incorporated. Yan. Pero aside from that, aside dito sa profile picture at sa banner, wala pa pong ginagalaw yung tape dito. Yung YouTube kanina napansin ko kay Yorme Isko pa rin. So ang tanong ng marami, paano kaya ito nakuha? Diba? Paano kaya nila nakuha itong channel na ito? So ako po, may mga YouTube channels ako. Aware naman ako kung paano gumagana po yan. Ganito po kasi yan. Kadalasan, isang email account. Okay? Ito pong channel na to ay isang email account nakakonekta. Doon ka magla-login. Yung email account na yon, may password yon. Yung Gmail account na yon. So may password yon. Ang password malamang nalalaman ito ni Ma'am Jenny Ferre, tingin ko. Tingin ko baka siya yung may hawak ng YouTube ng Eat Bulaga before. At yung TVJ sa ngayon. So tingin ko siya yung may password, siya yung may kasi kasama yan Kumaga kasama siya dun sa TVJ. Siya yung kundi si Ma'am, tingin ko hindi naman si Direk Pucci, baka si Ma'am Jenny siguro. So yung may hawak ng mga password dito. Importante kasi yon. Hindi mo pwedeng sabihin yung isa iba. Kasi pag kunyari yung password ko sa mga channel ko, binigay ko sa inyo.
pwede mong i-login, pwede mo kung palitan yung password, sisipain mo ko. Ikaw na yung may hawak ng YouTube channel ko. So, ganun po eh. So, problema yan minsan, kunyari, magkakabanda kayo. Tapos, alam nyo yung password. Unahan yan eh. Kung sino yung unang magbago ng password, ganun. So, ganun po ang sistema ng YouTube. So, para makuha yung password kay Ma'am Jenny o kung sino man sa TVJ, isang posibilidad, hindi ko po sinasabing ito isang posibilidad, posible yung ma-hack. Posible po yun. Nangyayari po yun. Kunyari, gustong kunin yung... Kasi may mga kaibigan po ako, may malalaking mga accounts, nakahack po sila. Ang nangyayari, mahahack yung account nila, makukuha yung channel, buburahin yung mga videos, pagtingin nila, Pakistani na yung Bangladesh na yung channel nila, nawala na. Pwede po nilang ma-recover yon sa Google Philippines o kaya sa Google Singapore. Google po kasi ang may-ari ng YouTube. Okay, so ang main office nila, Southeast Asia, sa Singapore. Yung pong kita na galing sa Google, nanggagaling sa Singapore. So doon pwedeng ireklamo. So posible ba yung nahack? Posible po yun. Posible yung gano'n. Nagawa nila na paraan para sa password para makuha po ito pong channel. Posible yun. Isa pang posibilidad. Ito po, hindi natin kasi alam hanggat wala pa silang official statement. Posible din naman, nakipag-usap sila sa Google Philippines, sa Google Singapore, ni-request po nila na yan po ay pag-aari ng aming korporasyon, yan po ay ninakaw ng aming empleyado dati. Ganito nila sasabihin pag nagsulat sila sa Google yan po ay tinangay ng aming empleyado dati nung umalis sila, nag-resign sila nung May 31. Tapos, dala-dala nila yung YouTube channel namin. Pero, kami po ang may-ari niyan. So, ganun ang sasabihin nila. Ang ipupunto dito ng tape, okay, na sila ang may-ari nung copyright nung mga shows. Okay? So, ang pinag-uusapan po dito ay yung copyright. Okay? Sasabihin ng ito yung sa tape ito yung isusulat nila sa Google O, example, yung mga video na yan. O, mga camera po namin yan. O, mga sa set po namin yan. Sa APT Theater po yan, na pag-aari po ni Tito Viera na isa sa may-ari namin. So, yung channel na yan, kami po ang may-ari talaga. So, ganun ang kanilang ihihirit sa Google. So, hindi ko alam kung ganun ba yung ginawa nila at kung nakumbinsi ba nila yung Google na ibigay sa kanila yung channel. Maganda, maghintay tayo ng official statement sa kanila kung ano yung mangyari at kung ano ang plano nilang gawin dito. Kung yung mga live ba nila dito gagawin. Kasi naging issue din yan na pag gumagawa sila ng YouTube channel ay parating na take down ng YouTube. Baka nare-reklamo daw, sinasabi nila. Pero ito yung merong checkmark. Ito yung lehitimong page nila. So, malamang hindi ito mapapa-take down. Kasi ito yung lehitimo na Eat Bulaga na channel na ginagamit naman ng TVJ dati. So, dalawa lang po yung posible pong nangyari po dyan. Either na-hack o nagawa nilang paraang makuha kila Ma'am Jenny yung password or nakipag-usap sila sa Google at nakumbinsi nila yung pong Google na ibigay sa kanila yung pong account. Pero mahaba kasi proseso yon, kaya baka ngayon lang din lumabas ito. It's been 2 months. So, mahabang proseso din yun kasi ang dami din trabaho nila Google. So, hindi po natin masabi alin po doon sa dalawa. So, ayan. So, sa akin lang, gagamitin nila ito. Pero ang nagpakahirap po na palakihin ito pong account ng Eat Bulaga na ito ay Tito Vic and Joey. Actually, pag sinearch mo, lalabas yung muka ng Tito Vic and Joey sa Eat Bulaga. Okay? Bakit? Bakit pag sinearch mo yan, Eat Bulaga, lalabas mukha nila, 5.3 million. Pero pag kinlik mo, yung bagong logo na. O nandyan na yung mukha nila Buboy, nila Paulo, nila Cassie Mavs, ganun. Bakit ganun? Kasi sa YouTube, matagal po sila magbago ng profile picture sa mga search. So, itong mga search, hindi po mababago po kaagad. Yun pa rin yung lumang profile picture. Pero pag kinlik mo, yan na po yung bagong profile picture. Ibig sabihin, kung nagpalit ako ng profile picture ngayon sa YouTube ko, tapos sinearch nyo ko,
hindi lalabas yung bagong profile picture, yung luma yung lalabas. Kaya po lumalabas yung Tito Vic and Joey. Ang sa akin lang nga, ang Tito Vic and Joey ang nagpakahirap para dito, palakihin dito. O tapos ngayon, hindi sila ang maggagamit, nakuha ng tape, kung paano man nila nakuha ito. Diba? Sa akin, mas maganda sana na TVJ yung gumagamit nitong site. Pero like I said, ito po guys pagdating sa mga ano dito, sa mga YouTube, sa Google, hindi yan sakop ng batas. Okay? Hindi yan sakop. Ang kondisyon ng Google diyan, ang kondisyon nila, itong mga channels na to, itong mga pages na to, pag-aari namin yan. Kami lang ang magde-decide kung kanino namin gustong ibigay, kung gusto naming i-terminate. Kumbaga, pribileyo namin yan na binibigay sa inyo. Kumbaga, wala kayong karapatan na, kunya, ireklamo kami, ganito dapat. Hindi, lahat yan ay desisyon namin. Kung gusto namin, tanggalin sa inyo. Kung gusto namin, bawiin sa inyo. Si Google ang may choice. Hindi yan, tingin ko yung mga ganito, mahirap ipakaso o i-demanda eh. Kailangan kay Google talaga. Choice ni Google eh. So, maaring pwedeng magreklamo yung TVJ, subukan nilang i-recover. Hindi ko po sure kung ano po ang kanilang magiging moves para dito, kasi kalalabas lang po ng balita. Malalaman po natin in the coming days kung ano po ang magiging desisyon po nila dito. So, magbasa muna ako ng comments bago. Okay. Ayan. Branded EAT. Grabe, mas malaki pa Facebook views mo kaysa sa tape. Kaya talaga. Giancarlo Marasigan. Ang tanong, dahil na-retrieve ng tape yung channel, posible kaya matanggal lahat ng videos ng TVJ? I want ASAP at Showtime Online nyo pa ang nandun. Tatanggal yung mawalan. Tingin ko po, hindi nila tatanggalin yung mga videos ng TVJ kasi kumikita pa rin sila dyan. Yung channel na yan, habang walang gumagalaw, nanonood tayo ng lumang videos, kumikita yan. So, ang problema na lang, kung nakuha yan ng tape, ililipat nila yung, ganito yan pag kunyari, yung tape, nakuha niya yung account, diba? Ililipat niya yung AdSense account. Siguro yung AdSense nakalagay kay Mr. Tony Toviera dati, ililipat nila, lalagay nila sa AdSense ng tape. So, ibig sabihin, lahat na ng kita ng videos ng channel ng Itbulaga sa kanila mapupunta. Kaya inom lang ako. So, ibig sabihin, dahil nakuha nila yung account, ililipat nila yung AdSense sa AdSense nila. AdSense yung monetize, yung income eh. So, kapag nanood ka ngayon ng kahit na anong Tito Vic and Joey doon sa channel na yon, mapupunta yung kita sa tape kung pinalitan na nila yung AdSense. Okay, so, ganun po yun. Kung sino yung may hawak ng account, siya yung may control kung kanino mapupunta yung pera ng account at kung kanino mapupunta yung pera ng account, iuhulog sa bank account nun. So, yun po. Steve Ray, sa totoo lang, madali lang siya gawin. Punta ka lang sa Gmail mo, use mo yung email about section nila, then forgot password. Pwede ka mag-request ng verification using a mobile number para ma-recover. Hindi, pero syempre po, yung mga ano niyan, yung mga recovery niya nandoon sa TVJ, di ba? So hindi ko lang po alam kung nahack ba talaga yan or talagang nagdesisyon yung Google o kung ano man. Sabi ni Tedeo Gonzales, unsubscribe na lang muna, sabi ni Tedeo. Ayun. Ako po, hindi ko, alam ko mga dabarkads lahat ng nanonood sa akin. Ako po, nasa, ano nyo yan, nasa, kumbaga hindi ko kayo sasabihan ng gagawin ninyo. Meron pong mga iba nagsasabi, mag-unsubscribe daw. Kasi ako, hindi ako naniniwala sa cancel culture, di ba? Pero kung kunyari, ayaw nyo, kasi pag nakasubscribe ka, tapos naglabas sila ng bago, lalabas yan sa feed mo. Diba? Kung ayaw mong makita yung mga pinopost nila, pwede kang mag-unsubscribe. Pwede kang mag-unfollow. Diba? Nasa inyo po yan. Nasa inyo po yan. Madali namang mag-subscribe, unsubscribe. Pero ayoko kasi sa cancel culture. So, kayo na po ang bahala. Kung ano sa tingin nyo, kung ayaw nyong lumabas sa recommendations nyo, itong channel ng tape, diba? Nasa inyo na po yun. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.